Nakipaghiwalay ako sa aking kasintahan dahil gusto niyang manatiling birhen. Ngayon, gusto niyang magkabalikan kami pero nakipagtalik siya sa iba habang kami ay hiwalay. Ako ay isang 23 taong gulang na lalaki at nakilala ko ang aking dating kasintahan, isang 21 taong gulang na babae, 3 taon na ang nakalipas. Nakatira kami sa campus ng unibersidad sa iba't ibang dormitoryo. Pagkatapos ng ilang buwan, naging magkasama kami at sa kabuuan, naging masaya ang aming relasyon. Ngunit laging may isang issue. Lumaki ang aking ex sa isang napakarelihiyosong pamilya, ang kanyang ama ay isang pastor. Ibinunyag niya sa kanyang pamilya na hindi niya sinasang-ayunan ang kanilang pananampalataya. Hindi sila masaya tungkol dito, ngunit tinanggap nila na kailangan niyang gumawa ng sariling desisyon. Gayunpaman, sa palagay ko, ang ilan sa mga relihiyosong aral na yon ay nanatili pa rin sa kanyang isipan. Lumaki ako sa ibang relihiyon, ngunit hindi ako naging seryoso tungkol dito, at hindi na rin ako relihiyoso. Normal naman ang aming relasyon, maliban sa sinabi niya ng maaga na siya ay birhen, at nais niyang manatiling ganoon hanggang siya ay ikasal. Hindi ito para sa relihiyosong dahilan, tulad ng sinabi ko, hindi siya relihiyoso, ngunit siya ay masyadong nakatuon sa hindi pagkadismaya sa kanyang ama. Gumagawa kami ng iba pang mga sexual na bagay, maliban sa pagtatalik. Hindi ako nagkaroon ng swerte sa mga babae noong lumalaki ako, at sa pagpasok sa relasyon, ako ay isang birhen at hanggang ngayon ay ganoon pa rin, kung isa sa alang-alang mo ang pagiging birhen bilang hindi pa nagkaroon ng pagtatalik. Nagiging masama ang loob ko dahil sa lahat ng kilala ko ay may normal na sexual na relasyon at kami ay wala. Hindi ko maintindihan kung bakit ayaw niyang magkaroon ng buong sexual na relasyon, ngunit syempre, hindi ko siya pinilit tungkol dito. Nararamdaman ko na habang ako ay nasa unibersidad at medyo broke, ang pag-aasawa ay isang bagay para sa hinaharap. Noong nakaraang taon, nasa huling taon ako ng unibersidad at siya ay nagtatrabaho sa kanyang unang profesional na trabaho. Mas maikli ang kanyang degree kaysa sa akin, kaya natapos niya ang unibersidad ng mas maaga kahit na mas bata siya sa akin. Madalas niyang binabanggit ang tungkol sa mga matagumpay na lalaki na nakikilala niya sa trabaho na nagpaparamdam sa akin ng kaunti, dahil ako ay isang broke na estudyante pa rin. Dahil dito, at sa kanyang hindi pa rin kagustuhang magkaroon ng buong sexual na relasyon, naramdaman ko ang mas malaking sama ng loob. Nagkaroon kami ng ilang mga pagtatalo tungkol dito, at makalipas ang ilang sandali, naramdaman ko na dapat tapusin ang relasyon dahil magkaiba ang gusto namin at ang aming mga buhay ay nasa magkaibang landas. Napakasama nito. Siya ay umiiyak ng marami at pakiramdam ko ay masama pagkatapos nito. Halos 6 na buwan na ang nakalipas mula noong kami naghiwalay at hindi kami nagkakausap ng halos buong panahon. Wala akong nakilalang iba sa panahong iyon dahil nakatuon ako sa pagtatapos ng aking degree. Natapos ko na sa wakas ang unibersidad at magsisimula na ako sa aking unang profesional na trabaho. Kamakailan lamang, nakipag-ugnay siya muli at humiling na magkita kami. Ako ay nag-aalinlangan ngunit nagpasya na kami ay may napakaraming magagandang alaala kaya dapat ko siyang pakinggan. Sinabi niya sa akin na sobrang miss niya ako sa nakaraang 6 na buwan, na iniisip niyang magkabalikan kami at bukas na siya sa pagkakaroon ng sexual na relasyon ngayon. Tinanong ko siya kung bakit ngayon, ano ang nagbago at mukhang hindi siya komportable. Pagkatapos ng kaunting pangungulit, sinabi niya na nagkaroon siya ng maikling relasyon sa isa sa mga mas matandang lalaki sa trabaho habang kami ay hiwalay, na syempre ayos lang dahil hindi na siya ang aking kasintahan noon. Sinabi niya na siya ay nagpatuloy sa kanya hanggang sa magsimula siyang makipagtalik dito. Kamakailan lamang ay tinapos niya ito. Malinaw niyang sinabi na ito ay consensual, ngunit ang lalaki ay masyadong mapilit sa paghahabol ng sex mula sa kanya. Masama ang loob ko. Hindi ko maintindihan kung bakit niya ako pinaghintay ng ilang taon, ngunit ayos lang sa kanya na gawin ito sa isang bagong lalaki na sandali pa lang niya nakikilala. Tinanong ko siya kung ang dahilan ng kanyang kagustuhan na magkaroon ng sexual na relasyon ngayon ay dahil hindi na siya birhen. Sinabi niya, oo. Hiningi ko sa kanya na bigyan ako ng ilang espasyo upang maproseso ang lahat ng ito. Ako ay naguguluhan at nais ng payo tungkol dito. Miss ko siya ng sobra at mayroon pa rin akong malakas na damdamin para sa kanya, ngunit sa parehong oras, pakiramdam ko ay parang pinaglaruan ako sa loob ng maraming taon. Mahirap ilagay ang aking daliri sa kung bakit ayaw kong tanggapin siyang muli.
Lahat ng bagay, lohikal na may katuturan para sa amin na magkabalikan. Sa wakas ay magkakaroon ako ng sexual na relasyon sa kanya, ngunit masama ang pakiramdam ko tungkol sa buong bagay na ito at ayaw kong baliwalain ang mga damdaming iyon. May ilang mga komento na napakahigpit sa aking ex at hindi na ako nagulat. Hindi niyo siya kilala, hindi siya isang masamang tao. Hindi ako makakasama sa sinumang ganoon. Siya pa rin ang matalino, mabait, maganda at nakakatawang babae na nakilala ko. Ang sinumang lalaki ay magiging maswerte na magkaroon siya. Ako rin, kung kaya kong tanggapin ang mga nangyari. Ngunit iniisip ko na marahil ay hindi ko kaya, at ang tamang gawin ay ang ganap na paghiwalay. Bagaman maaari siyang magsisi sa relasyon sa ibang lalaki, hindi na yon ang aking negosyo dahil siya ay isang single na babae at naghiwalay kami. Hindi ko inasahan na makarinig mula sa kanya muli. Talagang nakakagulat sa akin ang buong sitwasyong ito. Nasasaktan ako dahil sa tingin ko ito ay isang malakas na dagok sa aking ego, na pakiramdam ko ay mas mababa akong lalaki dito. Inaamin ko yon at isa itong bagay na kailangan kong pagtuunan ng pansin. Sa huli, may ilang mga issue ako tungkol sa sex mula sa relasyon na ito na kailangan kong harapin. May ilang tao na nagsuggest na maaari akong makinabang mula sa therapy. Plano kong tingnan iyon. Sa palagay ko kailangan ko ng tulong upang maproseso ang lahat ng mga emosyon mula sa sitwasyong ito. Nakipaghiwalay ako sa aking kasintahan dahil gusto niyang manatiling birhen. Ngayon, gusto niyang magkabalikan kami pero nakipagtalik siya sa iba habang kami ay hiwalay. Ako ay isang 23 taong gulang na lalaki at nakilala ko ang aking dating kasintahan, isang 21 taong gulang na babae, 3 taon na ang nakalipas. Nakatira kami sa campus ng unibersidad sa iba't ibang dormitoryo. Pagkatapos ng ilang buwan, naging magkasama kami at sa kabuuan, naging masaya ang aming relasyon. Ngunit laging may isang issue. Lumaki ang aking ex sa isang napakarelihiyosong pamilya, ang kanyang ama ay isang pastor. Ibinunyag niya sa kanyang pamilya na hindi niya sinasang-ayunan ang kanilang pananampalataya. Hindi sila masaya tungkol dito, ngunit tinanggap nila na kailangan niyang gumawa ng sariling desisyon. Gayunpaman, sa palagay ko, ang ilan sa mga relihiyosong aral na yon ay nanatili pa rin sa kanyang isipan. Lumaki ako sa ibang relihiyon, ngunit hindi ako naging seryoso tungkol dito, at hindi na rin ako relihiyoso. Normal naman ang aming relasyon, maliban sa sinabi niya ng maaga na siya ay birhen, at nais niyang manatiling ganoon hanggang siya ay ikasal. Hindi ito para sa relihiyosong dahilan, tulad ng sinabi ko, hindi siya relihiyoso, ngunit siya ay masyadong nakatuon sa hindi pagkadismaya sa kanyang ama. Gumagawa kami ng iba pang mga sexual na bagay, maliban sa pagtatalik. Hindi ako nagkaroon ng swerte sa mga babae noong lumalaki ako, at sa pagpasok sa relasyon, ako ay isang birhen at hanggang ngayon ay ganoon pa rin, kung isasaalang-alang mo ang pagiging birhen bilang hindi pa nagkaroon ng pagtatalik. Nagiging masama ang loob ko dahil sa lahat ng kilala ko ay may normal na sexual na relasyon at kami ay wala. Hindi ko maintindihan kung bakit ayaw niyang magkaroon ng buong sexual na relasyon, ngunit syempre, hindi ko siya pinilit tungkol dito. Nararamdaman ko na habang ako ay nasa unibersidad at medyo broke, ang pag-aasawa ay isang bagay para sa hinaharap. Noong nakaraang taon, nasa huling taon ako ng unibersidad at siya ay nagtatrabaho sa kanyang unang profesional na trabaho. Mas maikli ang kanyang degree kaysa sa akin, kaya natapos niya ang unibersidad ng mas maaga kahit na mas bata siya sa akin. Madalas niyang binabanggit ang tungkol sa mga matagumpay na lalaki na nakikilala niya sa trabaho na nagpaparamdam sa akin ng kaunti, dahil ako ay isang broke na estudyante pa rin. Dahil dito, at sa kanyang hindi pa rin kagustuhang magkaroon ng buong sexual na relasyon, naramdaman ko ang mas malaking sama ng loob. Nagkaroon kami ng ilang mga pagtatalo tungkol dito, at makalipas ang ilang sandali, naramdaman ko na dapat tapusin ang relasyon dahil magkaiba ang gusto namin at ang aming mga buhay ay nasa magkaibang landas. Napakasama nito. Siya ay umiiyak ng marami at pakiramdam ko ay masama pagkatapos nito. Halos 6 na buwan na ang nakalipas mula noong kami naghiwalay at hindi kami nagkakausap ng halos buong panahon. Wala akong nakilalang iba sa panahong iyon dahil nakatuon ako sa pagtatapos ng aking degree. Natapos ko na sa wakas ang unibersidad at magsisimula na ako sa aking unang profesional na trabaho. Kamakailan lamang, nakipag-ugnay siya muli at humiling na magkita kami.
Ako ay nag-aalinlangan ngunit nagpasya na kami ay may napakaraming magagandang alaala kaya dapat ko siyang pakinggan. Sinabi niya sa akin na sobrang miss niya ako sa nakaraang 6 na buwan, na iniisip niyang magkabalikan kami at bukas na siya sa pagkakaroon ng sexual na relasyon ngayon. Tinanong ko siya kung bakit ngayon, ano ang nagbago at mukhang hindi siya komportable. Pagkatapos ng kaunting pangungulit, sinabi niya na nagkaroon siya ng maikling relasyon sa isa sa mga mas matandang lalaki sa trabaho habang kami ay hiwalay, na syempre ayos lang dahil hindi na siya ang aking kasintahan noon. Sinabi niya na siya ay nagpatuloy sa kanya hanggang sa magsimula siyang makipagtalik dito. Kamakailan lamang ay tinapos niya ito. Malinaw niyang sinabi na ito ay consensual, ngunit ang lalaki ay masyadong mapilit sa paghahabol ng sex mula sa kanya. Masama ang loob ko. Hindi ko maintindihan kung bakit niya ako pinaghintay ng ilang taon, ngunit ayos lang sa kanya na gawin ito sa isang bagong lalaki na sandali pa lang niya nakikilala. Tinanong ko siya kung ang dahilan ng kanyang kagustuhan na magkaroon ng sexual na relasyon ngayon ay dahil hindi na siya birhen. Sinabi niya, oo. Hiningi ko sa kanya na bigyan ako ng ilang espasyo upang maproseso ang lahat ng ito. Ako ay naguguluhan at nais ng payo tungkol dito. Miss ko siya ng sobra at mayroon pa rin akong malakas na damdamin para sa kanya, ngunit sa parehong oras, pakiramdam ko ay parang pinaglaruan ako sa loob ng maraming taon. Mahirap ilagay ang aking daliri sa kung bakit ayaw kong tanggapin siyang muli. Lahat ng bagay, lohikal na may katuturan para sa amin na magkabalikan. Sa wakas ay magkakaroon ako ng sexual na relasyon sa kanya, ngunit masama ang pakiramdam ko tungkol sa buong bagay na ito at ayaw kong baliwalain ang mga damdaming iyon. May ilang mga komento na napakahigpit sa aking ex at hindi na ako nagulat. Hindi niyo siya kilala, hindi siya isang masamang tao. Hindi ako makakasama sa sinumang ganoon. Siya pa rin ang matalino, mabait, maganda at nakakatawang babae na nakilala ko. Ang sinumang lalaki ay magiging maswerte na magkaroon siya. Ako rin, kung kaya kong tanggapin ang mga nangyari. Ngunit iniisip ko na marahil ay hindi ko kaya, at ang tamang gawin ay ang ganap na paghiwalay. Bagaman maaari siyang magsisi sa relasyon sa ibang lalaki, hindi na yon ang aking negosyo dahil siya ay isang single na babae at naghiwalay kami. Hindi ko inasahan na makarinig mula sa kanya muli. Talagang nakakagulat sa akin ang buong sitwasyong ito. Nasasaktan ako dahil sa tingin ko ito ay isang malakas na dagok sa aking ego na pakiramdam ko ay mas mababa akong lalaki dito. Inaamin ko yon at isa itong bagay na kailangan kong pagtuunan ng pansin. Sa huli, may ilang mga issue ako tungkol sa sex mula sa relasyon na ito na kailangan kong harapin. May ilang tao na nagsuggest na maaari akong makinabang mula sa therapy. Plano kong tingnan iyon. Sa palagay ko kailangan ko ng tulong upang maproseso ang lahat ng mga emosyon mula sa sitwasyong ito. Update 1. Hello muli. Pinahahalagahan ko ang mga taong naglaan ng oras upang magkomento sa aking huling post. Ang tugon ay higit pa sa inaasahan ko, na may higit sa 2,000 mga komento. Namangha ako sa dami ng mga taong gustong magkomento tungkol sa aking sitwasyon. Maraming salamat. Babala, mahaba ang post na ito. Nag-iingat ako ng pang-araw-araw na journal mula noong ako ay 16 na. Marami sa mga sumusunod ay kinopya mula sa aking journal. Oh, alam ko na hindi ako concise. Tatawagin kong Ellie ang aking ex, hindi niya tunay na pangalan. Gusto kong magsulat ng kaunti tungkol sa mga komento dahil maraming tao ang naglaan ng oras upang magbigay ng kanilang mga opinyon at pinahahalagahan ko yon. Ang karamihan sa mga komento ay may pagkakaibang move on, isang malinis na hiwalay, isang malakas na rekomendasyon na may maraming maganda sa mga ito. Ang isang minorya ay nagsabi na bigyan siya ng pagkakataon at tingnan kung paano ito mangyayari. Marami ang tumatawag sa akin ng asyol dahil sa pagwawakas ng relasyon, dahil gusto ko ng sex sa aming relasyon o dahil sa pagkahumaling ko sa kanyang pagkabirhen. Natinapos ko siya dahil hindi siya nagbibigay. At may ilan na nagsasabi na ang paghihiwalay namin ay nagparamdam sa kanya na kailangan ang sex upang mapanatili ang isang lalaki, at dinala siya ng pusong wasak sa kama ng susunod na lalaki. May ilang mga komento na nagsasabing buntis siya. Hindi ko alam, hindi imposible, ngunit kung mangyayari yon, wala itong kinalaman sa akin. Ang mga tao na nagsasabing dapat ko siyang kantutin at iwanan siya, o mas masama pa, seryoso, kailangan niyong magpakonsulta sa psychologist. Hindi ko siya kailanman gagamit.
Ang mga tao na nagsasabing dapat ko siyang kantutin at iwanan siya, o mas masama pa, seryoso, kailangan niyong magpakonsulta sa psychologist. Hindi ko siya kailanman gagamitin ng ganoon, kahit na anuman ang aming nakaraan. Kami ni Ellie ay isang mapagmahal na mag-asawa sa loob ng ilang taon. Iyon ay may halaga. Kahit na matapos kaming maghiwalay, ang pakiramdam ng pagkasakit ay hindi nagbibigay katwiran upang gamitin siya o sinuman para sa bagay na iyon. Tungkol sa mga komento na mayroon akong pagkahumaling sa pagkuha ng kanyang pagkabirhen, ang aking issue noong magkasama kami ay hindi kami nagkakaroon ng sex sa aming relasyon, hindi kung siya ay birhen o hindi. Ang kanyang pagiging birhen ay ang kanyang dahilan para sa abstinensya, ngunit hindi ito direktang issue sa anumang paraan. Kung hindi siya birhen at nais niyang manatiling abstinente, nasa parehong sitwasyon pa rin ako. Tandaan, sa loob ng 3 taon, nakuha ni Ellie ang lahat ng gusto niya mula sa aming relasyon, boyfriend, pag-ibig, pagmamahal, katapatan, suporta, at isang lalaki na nirerespeto ang kanyang kagustuhan na maging abstinente habang nakuha niya ang 100% ng gusto niya. Para sa akin, mayroong isang malaking elemento na nawawala at walang paraan upang i-reconcile yon. Alinman sa kami ay nagkakaroon ng sex o hindi. Ang sex ay nangangailangan ng parehong magkasama na magsabi ng oo, at hindi iyon mangyayari. Sa hindsight, dapat sana ay tinapos ko ang relasyon noong maaga pa lang noong sinabi ni Ellie na nais niyang manatiling abstinente hanggang sa kasal. Noong nagsimula kami, ako ay isang naive 19 taong gulang na hindi pa nagkaroon ng girlfriend dati, kaya't sumunod ako sa mga bagay dahil talagang gusto ko siya at magkasundo kami ng husto. Nahulog ako sa kanya at pakiramdam ko ay natrap sa isang relasyon na hindi ko gusto. Natutunan ko mula dito at hindi ko nagagawin ang pagkakamali na iyon sa hinaharap. Gusto kong gumawa ng mga aktibong hindi passive na mga desisyon sa mga susunod na relasyon, hindi lamang sumunod sa mga bagay dahil iyon ang gusto ng ibang tao. Ang aming mga pananaw tungkol sa sex at ang aming relasyon ay hindi kompatible, kaya tinapos ko ang relasyon, kaysa maghintay pa ng mas matagal na umaasa na magbabago ang isip niya. Nakakatakot na gawin ang hakbang na yon at inantala ko ito ng masyadong matagal dahil ayokong saktan siya. Ngunit hindi ko kayang manatili sa relasyon para lamang sa kanya, kailangan ko ring isaalang-alang ang sarili ko. Ang pagkakamali ko ay naghintay ng masyadong matagal upang makarating sa puntong iyon. Pinagsisisihan ko yon dahil nagdulot ito ng higit na sakit kaysa kung tinapos ko ito noong maaga pa lang. Maraming nagsasabi na hindi mahalaga ang sex, ngunit para sa akin, mahalaga ito bilang bahagi ng isang relasyon. Maaari kang hindi sumang-ayon at ayos lang iyon. May mga tao na masaya sa mga relasyon na walang sex. Walang judgment mula sa akin, ngunit hindi iyon ang gusto ko. May ilang tao na nag-issue sa akin na nararamdaman ko na pinatagal niya ako. Sa pagninilay-nilay, iyon ay patas. Malinaw si Ellie sa akin tungkol sa kagustuhan niyang hindi magkaroon ng sex hanggang sa kasal. Ako ay hangal na naghintay ng masyadong matagal na umaasa na magbabago ang isip niya isang araw. Hindi siya nagbago at iyon ang aking pagkakamali. Pinatagal ko ang sarili ko talaga. Masakit malaman na nakipag-sex siya sa susunod na lalaki ng medyo mabilis pagkatapos kong maghintay ng matagal. Ngunit siya ang aking ex, kaya hindi na yon ang aking negosyo. Pinahihintulutan siyang magbago ng isip. Maaari siyang makipag-sex o hindi sa sinumang gusto niya. Wala akong karapatan doon. Ang aking sakit ay isang emosyonal na tugon, hindi isang lohikal na isa. Lohikal na nakikita ko na wala siyang ginawa na mali sa akin. Makakabawi ako, ito lamang ay ang aking sugatang ego. Kung tapat ako sa aking sarili, pakiramdam ko ay mas mababa akong lalaki dahil ginawa niya iyon sa susunod na lalaki. Alam ko sa objektibong pananaw na hindi iyon totoo, ngunit tiyak na nararamdaman ko ito. Hindi ako perpektong boyfriend at gumawa ako ng mga pagkakamali. Natuto ako mula sa kanila. Hindi ko pinagsisihan ang paghiwalay kay Ellie at naniniwala pa rin ako na ito ang tamang desisyon para sa akin. Update 2. Maraming bagay ang nangyari noong nakaraang weekend. Ito ay Australia Day Long Weekend. Ako ay nasa camping trip sa Grampians. Para sa mga Aussies na nagbabasa, napakaganda na nasa kalikasan, maghiking kasama ang mga kaibigan at mag-relax. Masarap pag-usapan ang sitwasyon ni Ellie kasama ang aking mga kaibigan sa paligid ng campfire.
Karamihan sa kanila ay kilala si Ellie ng husto mula sa aming mga taon na magkasama at mayroong iba't ibang mga opinyon, katulad ng mga nagkomento sa aking post na nakakuha ako ng karaniwang mabuting biro tungkol sa pagiging birhen pa rin. Nalaman ko na mayroong isang mahal na bote ng scotch na binili nila noon, nabubuksan nila kapag nakuha ko na ito, haha. Isang magandang tanong na tinanong ng isang kaibigan, ay kung kailan ko sana naisipang lumapit at kunin si Ellie pabalik kung hindi siya lumapit sa akin muna. Ang sagot ay hindi at ito ay napakalinaw sa akin. Iyon ang nagbigay linaw sa maraming kalituhan sa akin. Ako ay masyadong passive sa sitwasyong ito at kailangan kong gawin ang gusto ko, hindi lamang tumugon sa kung ano ang gusto ni Ellie. Noong pauwi na ako, nagpasya akong hindi na kami magkabalikan, ngunit walang silbi yon noong ako ay nagmamaneho pauwi at nakakuha ng mobile signal muli, walang mobile network kung saan kami nagcamping. Ang network ay nag-deliver ng maraming mensahe mula kay Ellie ng sabay-sabay. Sinabi niya na mali siya sa pagtanong sa akin na magkabalikan kami at siya ay bumalik na kay Tim. Nagtanong siya kung maaari kaming magkita upang pag-usapan ito. Hindi ako masaya kaya nag-text lamang ako ng no. Hindi ito masyadong mature ng aking ginawa, ngunit hindi ako nasa mood na makarinig pa ng higit tungkol sa lahat ng ito. Ako ay nagulat at galit na nagsinungaling siya sa akin. Iyon ay tila labis na labas sa karakter niya. Sinubukan niyang tawagan ako ngunit ayoko sagutin. Nagpadala siya ng isa pang text na nagsasabi, Tim at ako ay nag-away. Hindi dapat ako lumapit sa iyo at sa wakas, paumanhin. Pagdating ko sa bahay, ako ay hangal at hinayaan ang aking kuryosidad na manaig. Tiningnan ko si Tim online. Ang kanyang tunay na pangalan ay hindi pangkaraniwan, kaya't hindi mahirap hanapin. Nakita ko siya sa LinkedIn na nagbigay sa akin ng kanyang buong pangalan. Si Ellie ay isa sa kanyang mga koneksyon at nagtatrabaho siya sa parehong firm. Kaya't ako ay kumpiyansa na siya iyon. Siya ay isang direktor sa kanilang firm, isang antas sa ibaba ng partner. Mayroon din siyang mga larawan sa Instagram. Maraming post tungkol sa kanyang mga pakikipagsapalaran sa buong mundo sa iba't ibang mga kaganapan at mga eksotik na lugar, pati na rin mga larawan ng isang mahal na kotse. Ilang mga larawan niya kasama si Ellie, magkayakap sila sa Singapore noong Nobyembre. Iyon ay nagpapatunay na seryoso ito. Hindi siya magkakaroon ng mga pampublikong larawan kasama si Ellie para sa isang casual fling. Ang lahat ng iyon ay nagparamdam sa akin ng masama. Walang mabuting dulot mula sa paghahambing ng sarili ko sa matagumpay na boyfriend ng aking ex. Si Ellie ay hindi na aking girlfriend at hindi ako nakikipagkumpetensya kay Tim, kaya't hindi ko nagagawin iyon muli. Ang aking ego ay sugatan na ng sapat. Nabuhay ako ng napakakuripot na buhay sa buong panahon ko sa universidad, mahirap na mahirap, kaya't alam ko na maaari akong makaramdam ng inferiority kapag nakita ko ang mga taong may kayamanan. Isa pa itong problema para sa akin na kailangan kong ayusin. Ang lahat ng iyon ay nangyari noong Linggo ng hapon at gabi. Noong Martes ng gabi, kumatok si Ellie sa aking pintuan. Sinabi niya na alam niyang ayoko siyang kausapin, ngunit masama ang loob niya tungkol sa lahat ng nangyari, at umaasa siyang papayagan ko siyang ipaliwanag ang sarili niya, upang malinis ang hangin, pagkatapos ay hindi ko na siya makikita muli kung iyon ang gusto ko. Pinapasok ko siya. Hindi ako masaya sa mga nagdaang kaganapan, ngunit naisip ko na maaari kong makakuha ng mas malinaw na ideya ng kung ano ang nangyayari. Mahaba ang mabigat na pag-uusap na tumagal ng 4 na oras, ngunit narito ang buod na natatandaan ko. Noong naghiwalay kami, siya ay devastated. Sinabi niya na inabot ng ilang buwan bago siya nagsimulang makaramdam ng kaunti. Miss na miss niya ako at gusto niya akong makita sa buong panahon, ngunit noong naghiwalay kami, sumang-ayon kaming magkalayo upang maghilom. Noong Setyembre, nakilala niya si Tim sa trabaho. Pinamamahalaan ni Tim ang ibang koponan, hindi siya nagtatrabaho para sa kanya. Sinabi niya na si Tim ay napaka-charming at attractive at ipinakita ang halos agarang interes sa kanya. Nagkilala sila at nagtanong si Tim sa kanya. Nag-aalala siya na baka rebound ito, ngunit mas mabuti ang pakiramdam niya dahil sa atensyon ni Tim kaya't sumama siya. Matapos ang ilang buwan ng pagde-date, nakaramdam siya ng damdamin para kay Tim at kalaunan ay humantong ito sa isang sexual na relasyon. Hindi ito isang fling at nag-date sila ng ilang buwan bago pa yon. Tinanong ko kung pinilit ba siya ni Tim na makipagtalik. Noong huling sinabi niya na masyadong mapilit si Tim,
sinabi niyang sinusubukan niyang hindi ako mapataob. Akala niya na kung ibibigay niya ang impresyon na nag-aalinlangan siyang makipagtalik kay Tim, hindi ko siya masyadong iisipin ng masama. Kaya't ito ay isang kwento upang subukan at i-spare ang aking damdamin. Sinabi ko sa kanya na nag-alala lamang ako na maaaring na-assault siya. Nagulat siya sa sinabi ko at sinabi, no way, siya ang talagang nagpasimula ng kanilang sexual na relasyon. Sinabi ko na bagaman hindi ko gusto na nagsinungaling siya sa akin, naiintindihan ko kung bakit. Hindi ko iniisip na may ginawa siyang mali sa pagbabago ng kanyang isip tungkol sa abstinensya. Oo, nasaktan ako noong sinabi niya sa akin na nakikipagtalik siya, ngunit wala akong karapatan na husgahan siya para sa anumang bagay. Siya ay isang single na adult at buhay niya iyon. Hindi ko iniisip na masama siya. Nabigla siyang umiyak at nagsabing, akala ko galit ka na sa akin ngayon. Siniguro ko sa kanya na hindi ako galit. Sinabi niya na malungkot siya na hindi ito nag-work out sa amin, ngunit hindi niya kailanman babaguhin ang kanyang commitment sa pagkabirhen kung hindi kami naghiwalay. Pagkatapos naming maghiwalay, nagdesisyon siya na ito ay isang commitment na ginawa niya sa kanyang ama noong bata pa siya at ito ay nakakasira sa buhay na gusto niya ngayon. Kaya't noong naging sila ni Tim, nagdesisyon na siya na handa na siyang makipagtalik sa tamang tao. Tinanong ko tungkol sa kanyang ama at sinabi niya na hindi niya kailangan malaman. Tinanong ko kung bakit siya nagtanong na magkabalikan kami. Sinabi niya na si Tim ay mas matanda, 32 taong gulang at nasa firm na 10 taon na. Isang araw sa trabaho, isang babae ang nagkomento kay Ellie tungkol sa pagiging isa na naman sa mga babae ni Tim. Nag-research siya at nalaman niyang maraming nakaraan si Tim. Nakipag-date si Tim sa isang mahabang listahan ng mga babae mula sa trabaho, marami sa kanila ay mga batang graduate employees katulad ni Ellie. Ang tsismis sa opisina ay isa lamang si Ellie sa mga babae ni Tim. Nabigla siya at tinanong si Tim. Nag-away sila at sinabi ni Ellie na tapos na sila. Pagkatapos ng mga pangyayaring yon, lumapit siya sa akin. Naisip niyang maaaring mag-rekindle ang aming relasyon ngayong bukas na siya sa sexual na relasyon, ngunit ang aking pag-aalinlangan at oras upang mag-isip ay nagpa-realize sa kanya na iyon ay isang pagkakamali. Noong weekend, hiniling ni Tim na ayusin nila ang mga bagay. Pinasya niyang bigyan ito ng pagkakataon. Sinubukan niya akong tawagan ngunit nag-voicemail. Kaya't nagpadala siya ng mga mensahe sa halip. Kaya't ayos na yon. Hindi ko siya nais pabalikin at siya ay nasa isang relasyon, kaya't hindi rin niya ako nais pabalikin. Nag-usap kami ng kaunti tungkol sa aming mga pamilya. Binati niya ako sa wakas na pagtatapos ng unibersidad. Tinanong niya kung may nakikita akong iba at sinabi ko sa kanya na nag-aaral ako ng mabuti at nagtatrabaho mula noong mga pagsusulit. Tumawa siya at sinabing, isa ka pa ring malaking nerd. Nais niyang maging magkaibigan kami kung sakaling magkita kami, ngunit nais niyang manatiling walang contact upang igalang ang kanyang relasyon kay Tim. Nais niyang bigyan ito ng tunay na pagkakataong mag-work. Humingi siya ng yakap, sinabi niyang salamat sa pag-unawa, at umalis. Kaya't narito na yon. Involved ako ni Ellie sa kanyang drama sa relasyon. Mas gusto ko sanang hindi niya ginawa yon, ngunit sa wakas ay naayos na rin ito. Natutuwa ako na nakinig ako sa aking mga damdamin at naglaan ng oras upang isaalang-alang ang mga bagay dahil maaari itong naging napakagulo kung tinanggap ko siya pabalik. Ang pagtitiwala sa aking kutob ay naging pinakamalaking aral para sa akin sa lahat ng ito. Sa lahat ng mga nagdaang kaganapan, napagtanto ko na mahal ko pa rin siya kahit nasa mga nangyari kamakailan. Tila marami siyang pinagdadaanan ng mga komplikadong bagay sa pagitan ng kanyang bagong relasyon at tsismis sa trabaho. Nais ko siyang maging masaya kung kasama man siya ni Tim o hindi. Siya ang aking unang pag-ibig at inaasahan kong palagi akong magkakaroon ng magagandang alaala tungkol sa kanya. Ngunit malinaw na sa akin ngayon na hindi ko na siya nais pabalikin. Siya ang aking nakaraan at nais kong tumingin sa hinaharap. Naging isang sanaysay na ito. Ang mga tutor sa unibersidad palaging sinasabi na masyadong mahaba ang aking pagsusulat. Well, F those guys, hindi na ako estudyante. Maaari na akong mag-focus sa paglulunsad ng aking bagong karera na walang distractions. Nagtrabaho ako ng sobrang hirap ng matagal upang makarating dito. Ang aking bagong trabaho ay magsisimula sa Lunes.
Magiging napakaganda nito, magkaroon ng tunay na karanasan sa aking bagong propesyon, hindi lamang walang katapusang teorya. Mas mataas na ang aking kita, wala na ang pagiging mahirap na estudyante, at mayroon akong graduation sa Mayo na abangan. Bukas ako sa pagkakaroon ng bagong tao sa buhay ko, ngunit nasa ilalim yon ng aking priority list. Hindi ko aktibong hahabulin yon sa ngayon. Sa huli, natanggap ko na ang aming relasyon ilang buwan na ang nakalipas. Nang bumalik siya sa akin, ginising nito ang ilang lumang damdamin dahil magkasama kami ng matagal, ngunit sa pag-iisip ngayon, iyon ay higit na eksyo ng mga alaala kaysa sa tunay na damdamin. Ang lahat ng drama na ito ay gawa ni Ellie. Mas gusto ko sanang hindi niya ako isama upang ako ay mananatiling ignorante sa kanyang romantikong buhay. Mas gusto kong hindi malaman ang tungkol sa kanyang mayamang boyfriend o sa kanilang sexual na buhay. Update 3. Kumusta kayong muli? Kung natatandaan niyo mula sa aking mga nakaraang post, ako at si Ellie ay mutual na nagkasundong maging no contact matapos ang ilang drama sa kanyang bahagi. Sa payo ng mga Redditor, binaliwala ko rin siya upang mapanatili ang no contact. Nagtatrabaho na ako mula noong Pebrero bilang isang graduate engineer at ito ay lahat ng inaasahan ko. Nakikilala ko ang mga kamangha-manghang matatalinong tao, natututo ako ng marami araw-araw, at sa wakas ay kumikita ako ng sahod pagkatapos ng mga taon ng pagiging mahirap na estudyante. Ang pagkakaroon ng kaunting pera sa bangko at ang kakayahang mag-afford ng mga bagay tulad ng pagkain sa labas ay isang napakagandang pagbabago. Noong natapos ko ang universidad noong Nobyembre, pansamantala akong lumipat sa aking kapatid na lalaki. Kakatapos lang niyang makipaghiwalay sa kanyang ex at kailangan ng tulong sa renta. Doon ako nakatira noong huling dumalaw si Ellie. Nakahanap siya ng bagong housemate at dahil ang kanyang lugar ay nasa maling bahagi ng CBD para sa aking trabaho, lumipat ako sa isang shared house sa southeast ng Melbourne. Ang lugar ay medyo rundown, ngunit ang renta ay reasonable ayon sa insane Melbourne standards at maraming mga pubs, bars, at restaurants sa paligid. Ang lokasyon at ang aking mga housemates ay naging mahusay. Nakikipag-date ako sa isang tao, tatawagin ko siyang Olivia, hindi tunay na pangalan niya. Siya ay kapatid ng isa sa aking mga housemates. Nagkakilala kami noong nagkaroon kami ng BBQ at siya ay dumaan. Nag-usap kami at nag-usap pa ng ilang oras hanggang lahat ay umalis. Sinabihan kami ng kanyang kapatid na tumigil na upang makatulog siya, haha. Inimbitahan ko siyang lumabas sa linggong iyon at kami ay naging malapit mula noon. Ang aking housemate kapatid niya ay patuloy na binibiro kami mula noon. Kasama na ang ilang mga bastos na biro kapag natutulog siya sa amin. Nagkasundo kaming maging exclusive 6 na linggo na ang nakalipas, kaya't medyo bago pa. Siya ay napakagaling, matalino, at maganda. Ang chemistry ay instant at intense mula noong una kaming magkita. Napakaganda ng oras namin kapag magkasama kami. Si Olivia ay isang accountant sa isang malaking firm. Isa sa kanyang mga katrabaho ay nagkaroon ng party noong nakaraang buwan. Inanyayahan niya akong sumama upang makilala ang ilan sa kanyang mga katrabaho. Pumasok kami at ipinakilala niya ako sa babaeng nag-host ng party, ang katrabaho niyang si Jess. Mayroong mga 40 tandang bawas 50 tao doon at wala akong kilala maliban kay Olivia. Sa isang punto, nag-alok ako na kumuha ng higit pang mga inumin. Ang kusina ay nasa hiwalay na silid. Habang kumukuha ako, may isang lalaki na humiling na ipasa ko sa kanya ang isang beer mula sa refrigerator. Nagpakilala ako at sinabi niyang, "Hi, ako si Tim." Nag-usap kami ng ilang minuto tungkol sa aming mga trabaho at kung paano namin kilala si Jess. Pagkatapos ay sinabi ko lang, "Nice to meet you," at bumalik sa grupo. Hindi ko nakilala ang kanyang mukha dahil hindi ko pa siya nakikita noon, ngunit tiyak na siya ang Tim ni Ellie. Ang kanyang trabaho at firm ay nag-alin at mukhang nasa 30 siya, medyo mas matanda kaysa sa karamihan ng mga tao sa party. Hindi namin binanggit si Ellie habang nag-uusap kami. Mamaya, tinanong ko si Jess kung paano niya kilala si Tim. Sinabi niyang dati siyang nagtatrabaho sa parehong firm ni Tim, kung saan nagtatrabaho rin si Ellie, ngunit lumipat siya sa ibang employer kung saan nagtatrabaho si Olivia. Sa kabila ng pamumuhay sa isang lungsod na may 5 milyong tao, maliit pa rin ang mundo. Sa Trampawi, tahimik ako kaya't tinanong ako ni Olivia kung ano ang nasa isip ko.
Sinabi ko na ang team na lalaki sa party ay maaaring boyfriend pa rin ng aking ex. Sinabi ko na sa palagay ko, hindi niya alam kung sino ako o kung alam man niya, wala siyang sinabi. Iyon ang nag-udyok sa akin na ibahagi ang ilang kasaysayan tungkol sa akin at kay Ellie. Why did si Olivia at sinabi, hindi mo sinabi na birhen ka pa? Pagkatapos ay tumawa siya at sinabi, well, tinapos na natin yon. Tinanong niya kung mayroon pa akong nararamdaman para kay Ellie at totoo akong sinabi na wala. Natapos ko na ang lahat ng iyon mga buwan na ang nakalipas. Kamusta kayong muli? Sa huli, natanggap ko na ang aming relasyon ilang buwan na ang nakalipas. Nang bumalik siya sa akin, ginising nito ang ilang lumang damdamin dahil magkasama kami ng matagal, ngunit sa pag-iisip ngayon, iyon ay higit na eksyo ng mga alaala kaysa sa tunay na damdamin. Ang lahat ng drama na ito ay gawa ni Ellie. Mas gusto ko sanang hindi niya ako isama upang ako ay mananatiling ignorante sa kanyang romantikong buhay. Mas gusto kong hindi malaman ang tungkol sa kanyang mayamang boyfriend o sa kanilang sexual na buhay.